Ang batong hugis turtle na ito ay nakita ni Ka-Hunter sa kanilang area, at ang ulo nito ay nagtuturo ng direction, papunta sa lokasyon ng isang lumang puno sa lugar. Maliban sa lumang puno ng tugas at batong hugis turtle, makikita rin natin sa paligid ang mga karagdagang batong palatandaan. Batong hugis triangle, mga batong ginawang passage, at isang batong may nakaukit na slash o line. Isa-isa nating alamin at bigyang linaw ang mga lehitimong palatandaan na nakita ni Ka-Hunter sa kanilang area. Pero bago natin bigyang interpretasyon ang mga naturang palatandaan, gumawa muna ako ng isometric sketch viewing, gamit ang posisyon o pagkakaayos ng mga lehitimong palatandaan sa lugar. Base na rin sa ibinahagi ni Ka-Hunter sa video na ipinadala niya sa akin. Ngayon makikita natin sa illustration, ang posisyon ng mga lehitimong palatandaan sa paligid, na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na deposito sa naturang treasure site. Sa area na ito ang ginawang base marker o fulcrum point, ay ang batong hugis turtle, na ibig sabihin ang lahat ng mga karagdagang lehitimong palatandaan na makikita natin sa paligid, ay konektado sa palatandaang hugis turtle. Makikita rin natin sa illustration, na ang turtle shape marker ay direktang nakaharap sa cardinal direction na south, sa lokasyon kung saan matatagpuan ang isang lumang puno ng tugas, at mula naman sa turtle marker, north side sa bandang likuran makikita natin ang batong ito na may nakaukit na line o slash at karagdagang markang ukit na isang arrowhead marker. Sa bandang itaas ng turtle sign, o sa bahaging cardinal direction na east, makikita naman natin ang isang passageway marker bilang isang surface trail coordinate sign ng turtle marker, at sa bahaging southeast makikita rin natin ang isa pang karagdagang lehitimong palatandaan na isang triangle-shaped stone. Sa layout at position pa lang ng mga lehitimong palatandaan sa paligid, masasabi na natin kung saang lugar o spot ang dinaanan ng mga Japanese Imperial Army nung ibinaon nila ang deposito sa area na ito. Ngayon simulan natin sa pagbibigay interpretation sa batong marka na ito, na may nakaukit na slash at isang arrowhead marker. Pagdating sa isang arrowhead marker, walang duda na ang ganitong mga palatandaan ay iniukit ng mga Japanese Imperial Army, bilang isang directional marker na nagtuturo ng tamang direksyon papunta sa isang lokasyon kung saan matatagpuan ang kasunod na marka, o maaari rin na ang isang arrowhead marker ay direktang nagtuturo sa lokasyon kung saan nakabaon ang mga mahalagang bagay sa lugar. Ngunit sa sitwasyon na ito, ang naturang arrowhead na palatandaan ay direktang nagtuturo sa lokasyon ng turtle marker. Pagdating naman sa karagdagang ukit na markang line o slash, ito naman ay nagpapahiwatig sa kahulugan na wood. Sa katunayan ang ganitong palatandaan ay tumutukoy sa dalawang cardinals, ang cardinal direction na east at southeast mula sa markang slash, ngunit sa sitwasyon na ito, ang naturang slash na palatandaan, ay literal na tumutukoy sa isang lumang puno sa lugar bilang isang given marker na old wood, or old tree. Subalit pag sinundan mo ang markang arrowhead na nakaukit sa batong ito, na naka-point sa cardinal direction na south, mararating mo ang lokasyon na kinalalagyan ng turtle marker. Nagpapatunay lamang ito, na ang tinuturo ng arrowhead na marka sa pinakaunang palatandaan, ay isang coordinate sign lang, at hindi ang mismong lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito, dahil hindi ito tumugma sa given marker na slash na nagpapahiwatig sa isang lumang puno sa lugar. Ngayon alamin naman natin ang mga karagdagang lehitimong marka sa batong hugis turtle. Kung mapapansin natin ang turtle marker, ay may nakaukit na C sa bandang leeg nito, at pagdating sa ukit na C bilang lehitimong marka na gawa at ginamit ng mga JIA, ito ay may iba't ibang interpretasyon, na nakadepende sa posisyon ng mga additional markers sa paligid ng batong may nakaukit na C. Sa pinakaunang interpretation ng markang C, ito ay nangangahulugan ng enclosed, kapag ang mga additional markers sa paligid, ay direktang nakaturo o nakaharap sa lokasyon ng batong may nakaukit na C. Sa pangalawang interpretasyon, ang C na marka ay nangangahulugan ng entrance, kapag ang batong pinag-ukitan ng C na palatandaan, ay direktang nagtuturo o nakaharap sa lokasyon ng isang slope terrain. At sa ikatlong interpretasyon, ang C na palatandaan ay nagpapahiwatig sa kahulugan na opening, kapag ang batong pinag-ukitan ng C na marka ay direktang nakaturo sa isang palatandaan na nasa flat surface o flat terrain, o maaari rin na ang tinuturo ng batong may nakaukit na C ay ang mismong intersection spot, isang spot na wala kang makikitang surface trail coordinate, ngunit ang nasabing spot ay pinapahalagahan ng mga additional surface trail markers sa paligid ng naturang treasure site.
Ngayon makikita natin na ang ulo ng markang hugis turtle ay direktang nakaharap sa cardinal direction na south. At sa distansyang 15 meters south side mula sa turtle marker makikita natin ang lokasyon ng isang lumang puno ng tugas sa lugar. Walang duda na ang nasabing lumang puno ay siyang pinapahiwatig at binibigyang halaga ng markang /O line na makikita nating nakaukit sa batong matatagpuan sa cardinal direction na north mula sa batong hugis turtle. At dahil ang batong hugis turtle ay may nakaukit na markang C sa bandang leeg nito, na direktang nagtuturo sa lokasyon ng lumang puno, nagpapatunay lamang ito na ang opening na pinapahiwatig ng ukit na C ay matatagpuan sa mismong lugar na kinatatayuan ng lumang puno ng tugas. Na siya namang binibigyang confirmation ng batong hugis triangle na makikita natin sa cardinal direction na southeast mula sa batong hugis turtle. At lalong mas nagiging makatutuhanan pa ang ganitong interpretasyon, na ang mismong opening ay nasa ilalim ng lumang puno ng tugas at ang nakatagong deposito ay nakabaon underneath, makikita natin ang karagdagang palatandaan na matatagpuan sa cardinal direction na east mula sa turtle sign, at ito ay isang passageway marker na direktang nakapoint sa lokasyon sa lugar na kinatatayuan ng lumang puno. At dahil ang lumang puno ng tugas ang lokasyon na pinapahalagahan ng mga lehitimong palatandaan sa paligid, nagpapatunay lamang ito, na ang depositong nakabaon sa naturang spot ay main deposit, at ito ay naglalaro sa medium to large deposit. Ngayon ang tanong kung ang depositong nakabaon sa ilalim ng lumang puno ay main deposit, at naglalaman ng medium to large treasure deposit, saan ang possible spot na pinagbaunan ng small treasure deposit. Lagi nating tatandaan na pagdating sa mga looted treasure na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army dito sa ating bansa, ito ay napakahalaga para sa kanila, at hindi ito basta-bastang ibabaon lang sa iba't ibang lugar na walang nakalatag na plano o layout. At bawat burial spot na kanilang pinagbaunan sa isang area, small, medium to large deposit man ito, lagi itong may nakalatag na plano at layout, at bawat spot na pinagbaunan nila ng looted treasure, ay konektado sa bawat surface trail reference markers na makikita natin sa isang area, na bumubuo ng treasure pattern at layout na nagtuturo sa tamang lugar na dapat mong hukayin. Kung mapapansin natin ang pattern at layout ng mga surface trail reference markers sa paligid, ay naka-form ito ng rectangular formation, ngunit missing surface trail coordinate, ang bahaging northeast mula sa turtle sign. Nagpapatunay lamang ito na ang pattern o layout na ginamit ng mga Japanese Engineering Battalion sa kanilang treasure burial, ay naka-rectangular box-type formation. Na ibig sabihin ang missing spot surface trail coordinate na makikita natin sa cardinal direction na northeast mula sa turtle sign, ay siyang lugar o digging spot na pinagbaunan ng small treasure deposit, dahil ang spot na ito ay cross-intersection ng markang turtle sign, passageway marker, at itong batong may nakaukit na slash, na nagpapahiwatig sa kahulugan na wood at may nakatukang direction na east, na tumugma naman sa batong palatandaan na ito, na mula dito papunta sa lugar na pinagbaunan ng small treasure deposit ay east side. Napagsama-samahin mo ang kahulugan ng mga lehitimong palatandaan sa paligid, makakabuo ka ng kompletong interpretasyon, na ang pattern ng treasure burial layout na ginamit ng mga Japanese Engineering Battalion sa lugar na ito ay naka-box-type rectangular formation. Na ibig sabihin may treasure big load deposit sa cardinal direction na south, mula sa turtle sign na ginamit bilang fulcrum point marker, at may small load deposit naman sa cardinal direction na northeast mula sa turtle marker, at ito ay naka-load layout ng triangle formation mula sa fulcrum point na turtle sign, at ito ang dahilan kung bakit may makikita kang surface trail reference marker na isang batong hugis triangle sa area na ito.